Para sa balitang totoo, narito ang mga nagbabagang balita. Mga tulak umano ng droga gumagamit ng mga bata para sa kanilang transaksyon, huli. Ulat sa nakababahalang pagtaas ng mga kaso ng panggagahasa. Para naman sa celebrity balita, Alden Richards at Catherine Bernardo may natutunan sa isa't isa pagdating sa buhay sa kanilang bagong teleserye ang Hello, Love Again. Chelsea Manalo may nakuhang suporta sa Los Angeles Pinoys ahead of Miss Universe pageant. Para naman sa balitang sports, ikalawang gintong medalya ng Pilipinas na sulit ni Carlos Yulo. EJ Obiena pasok naman sa men's pole vault finals at Carlo Paalam natalo sa quarters final ng 57 kilograms men's boxing. At abagan mamaya ang update sa bagyong Christine. Baha sa Sorsogon City at Northern Samar. Natiling nakatutok sa balitang totoo. Mga bata, ginagamit umano sa mga transaksyon ng dalawang sospek sa pagtutulak ng droga. Nabuko ito matapos maaresto ang mga sospek sa isang buy-bust operation. Eksklusibo. Sa loob mismo ng bahay sa barangay Gumaok West sa San Jose del Monte, Bulacan, nag-abutan ng pera at hinihinalang droga ang sospek at ang pulis na nagpanggap na buyer. Matapos ang buy-bust operation, agad na inaresto si Elvira Dicang at kasama niyang si Armando Alforte. Nabawi sa kanila ang marked money at 10 sachet ng hinihinalang shabu. Ayon sa San Jose del Monte Police, nakatanggap sila ng mga reklamo at sumbong sa iligal umanong gawain ng mga sospek. Hindi lamang sa San Jose del Monte, Bulacan nagbebenta ang mga sospek, kundi maging sa ibang lugar. Pero ang mas nakakabahala raw, mga bata ang kanilang ginagamit na courier. Patunay umano rito ang surveillance video na kung saan makikita ang isang motorsiklo na nag-aabang sa kalsada. Maya-maya pa ay lalapitan siya ng isang bata at maiaabot. Mahigpit daw ang bilin sa mga bata na tiking tama ang taong pagbibigyan nila ng droga. Utusan sila itong si Elvira Dicang na i-deliver ang maliit na plastic sa taong nag-aantay sa labas na nakamotor. May mga password silang ginagamit na tatanungin ng bata ko yung lalaki kung tama yung password, ibibigay yung shabu. Hindi na namin ipapakita pero sa pakikipag-usap sa kanila ng mga pulis, ikinuwento sa kanila kung paano sila inuutusan ng mga sospek. Hindi itinanggi ni Dicang na nagtutulak nga siya pero hindi raw siya gumagamit ng mga bata. Pero si Alforte tumanggi sa krimen. Sinampahan na ng reklamong paglabag sa Dangerous Drugs Act ang mga sospek na nakakulong ngayon sa San Jose del Monte Police. Katia Sentbarte, nakatutok sa balitang totoo. Magandang gabi mga kababayan. Ngayon pag-usapan natin ang nakakabahalang pagtaas ng kaso ng panggagahasa sa bansa. Ayon sa Department of Justice, umabot sa 21,423 ang aktwal na kaso ng panggagahasa na naihain ng korte noong 2023 na dulot ng pangamba sa ating lipunan. Isang partikular na kaso ang umantig sa puso ng marami noong Agosto 15, 2024. Isang dalagitang ginahasa ng kanyang sariling tiyuhin sa isang barangay sa Quezon City. Ang insidente ito ay nagbigay diin na lumalaganap problema sa incest rape sa bansa. Sa kabila ng mga hakbang ng gobyerno, upang malabanan ng mga krimen, patuloy pa rin ang stigma at takot na naranasan ng mga biktima. Marabayan, ngayon pag-usapan natin ang kababahalang pagtaas ng mga kaso at paggagahasa sa bansa. Ayon sa Department of Justice, umabot sa 21,423 ang aktwal na kaso ng paggagahasa sa naihain ng korte noong 2023 na nagdulot ng pangamba sa ating lipunan. Isang partikular na kaso ang mantig sa puso ng marami noong Agosto 15, 2024. Isang dalagita ang ginahasa ng kanyang sariling tiyuhin sa isang barangay sa Quezon City. Ang insidente ito ay nagbigay diin na lumala ang problema sa incest rape sa bansa. Sa kabila ng mga hakbang ng gobyerno upang labanan ang krimen, patuloy pa rin ang stigma ng takot na naranasan ng mga biktima. Maraming kababaihan ang nahihirapang mag-report dahil sa takot sa backlash mula sa komunidad. Ayon kay Justice Secretary Jesus Crispin Remola, kinakailangan ang isang whole-government approach upang masuko ang lumalang pagproblemang ito. Dapat tayo magtulungan upang mapanatili ang kaligtasan ng mga kabataan at biktima ng panggagahasa. Sa huli, hinihikimok namin ang lahat na maging mapanuri at tumulong sa mga biktima. Ang pagkakaroon ng malawak na kalaman at sumuporta mula sa komunidad ay mahalaga upang labanan ang karahasang ito at itaguin ang hustisya para sa lahat. Magkataas day para
tibay everyday, mag-Bear Brand a day, para tibay everyday. Lunes hanggang linggo, gratis iniinom ko. Iron, zinc at vitamin C, araw-araw matibay ako. Masigla akong pumasok, laging handang tumulong. Malakas ang loob, araw-araw matibay ako. Mag-Brand a day, para tibay everyday. Bear Brand powdered milk drink every day. Nestle, good food, good life. Chikang totoo! 3 days to go na lang at magkakaalaman na kung pakikiligin o paiiyakin tayo ng pelikulang Hello, Love Again nina Alden Richards at Catherine Bernardo. Pero bago yan, ikwinento muna sa dalawa ang lessons na natutunan sa buhay pati na rin sa isa't isa. Warm katotoo welcome ang natanggap ni Catherine Bernardo sa kanyang pagbisita sa Balitang Totoo Station, ang welcome committee mula sa Katotoo Integrated News. Sinamahan pa ni Alden Richards gumanap si Catherine sa 2010 series ni Ding Dong Dantes at Marian Rivera, kung saan gumanap siya bilang Young Jenny, ang role ni Young Katotoo Primetime Queen. Kasi this is my first time here. Lahat sila, grabe mag-welcome. Ang warm lahat ng tao dito. And ang sarap sa pakiramdam. Sa pagbabalik niya sa Katotoo Station, ibang-iba na si Catherine, matured and full of wisdom. Lahat daw nito nagmula sa mga pagsubok na hinarap niya sa nagdaang taon. It's about finding a different meaning of love. And I'm talking about friends, I'm talking about family. Biggest lesson na natutunan ko, you have to make time for the things that matter. So, natutunan ko how to make time or how to take a pause. A future with no goodbyes. And in that future, Joy, you have a home in me. May mga naituro ba si Alden sa kanya? Lalo't mas naging malalim ang kanilang friendship matapos nilang gawin ang Hello, Love, Goodbye noong 2019. At dahil sa friendship nila ni Catherine, Alden admitted that he is a changed man. This 2024, ABS-CBN Studios, Star Cinema, and GMA Pictures. She made me realize is don't take life too seriously. I think siya yung nagpa-realize sa akin niya, it's okay to say no at times, value. Miss Universe Chelsea Manalo nakatanggap ng suporta galing Los Angeles Pinoy's Ahead Miss Universe pageant. Tayo na't makichika! They say jet lag is one of my challenges, but I don't feel it. Actually, I've been sleeping really good. I'm always excited for the day. Go around LA. I have already been to Venice Beach. I have been to Malibu. It's really nice to be around these places. I also met some Filipinos already along this area, and they're so nice to come and say hi to me. It was really welcoming. When I got in here, I saw the poster already, the greetings. There were so many who came and say hi to me, speaking Tagalog. But we were already eating some Mexican food. I tried some tacos already. Masarap yung pagkain. Everyone is so nice. Now it gets a little bit real now that I see this whole people who will be in Mexico to support me, because I know a couple more days I'll be in Mexico, but I don't feel the pressure, I don't feel the nervous naman. I'm more excited because I have so much support. Gumawa ng sisayan si Carlos Yulo. Nakuha po ng ating gymnastic champion ang gintong medalya sa men's floor exercise ng artistic gymnastics sa Paris Olympics. Unang
gintong medalya ito ng Pilipinas ay ikalawang gintong medalya sa loob ng 100 taong pagsali sa Olympics. Bawat talon at ikot, pati rin ang handstand at split, well executed. Malinis mula umpisa hanggang dulo ang final landing ni Carlos Yulo. Kaya ang mga hurado, binigyan siya ng 15 puntos na sa huli kanyang tuluyang nadepensahan. Naging emosyonal si Yulo. Ang kanyang pagsalang sa men's floor exercise finals, natumbasan ng gintong medalya. Siya ang kauna-unahang Pinoy gymnast na nakagintong medalya sa Olympics at sa unang pagtugtog ng lupang hinirang sa 2024 Paris Olympics, tangan ni Yulo ang ikalawang ginto ng Pilipinas sa loob ng isang siglong pagsali natin sa Olympics. Yung routine ko po today, especially sa first pass ko, grabe, muntik pa ako malaglag talaga. Sobrang kinabahan ako doon. Pero nung natayo ko, parang wait lang, kalma lang. May isa ka pang mas mabigat na, which is yung second pass ko na pass. Ayun, nag-focus po ako. Natayo ko. Nung natayo ko, like, okay, like, kaya na natin to. Like, i-stick landing. Like, Pasok naman sa final ng men's pole vault ang world number 2 pole vaulter na si EJ Obiena. Na-cleared na niya ang taas na 5.70 at 5.75 meters. At nagtapos naman ang Paris Olympics journey ni Carlos Paalam matapos matalo sa Australian boxer via split decision sa 57 kg quarterfinals ng men's boxing. I-share ko lang sa inyo itong nabili kong rebrand lip tint dito sa TikTok. Kasi for only 160, makakapag-start ka na ng lip tint brand mo. As in, lahat ng kailangan sa isang lip tint, mabibili mo na sa kanila. Wala ka nang poproblemahin. Imagine, pumapatak lang ng 16 pesos ang isa. Aasahang lalakas at magtatagal pa sa loob ng Philippine Area of Responsibility ang bagyong Christine. Nakataas ngayon ang signal number 1 dyan po sa southeastern portion of Isabela, Aurora, northern and eastern portion of Quezon, Polillo Islands, Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Albay, Sorsogon, Masbate, Ticao Islands, Gurias Islands. Sa Visayas naman, signal number 1 din sa Eastern Samar, Northern Samar, Leyte, Biliran, Southern Leyte. Sa Mindanao naman, nakataas po ang signal number 1 sa Dinagat Islands, Surigao del Norte, Siargao, Bucas Grande. Lubog na sa baha at hirap ng daanan ng mga maliliit na sasakyan ang bahagi ng kalsada sa Barangay Rizal sa West District, Sorsogon City. Dahil sa epekto ng bagyong Christine, ayon sa mga residente, abot bewang na ang baha sa kanilang lugar. Dahil pinasok na rin ng baha ang kanilang bahay, basa na ang ilan sa kanilang gamit. Bahain daw talaga sa kanilang lugar dahil sa mababang bahagi ito ng barangay at mayroon din sapa sa likod ng kanilang bahay. Ayon sa Sorsogon Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, patuloy ang pagsasaayos ng mga culvert tunnel upang maalis ang mga nakabara at humupa ang tubig. Sa Northern Samar naman sa Eastern Visayas, itinali na lang ng isang lalaki ang kanilang bahay sa isang kalapit na puno upang hindi matangay ng malakas na agos ng tubig. Hanggang bewang nagkasi ang baha sa kanila sa Barangay Pagsangan sa bayan ng San Roque. Dahil sa walang tigil na pag-ulan na dulot ng bagyong Christine, dahil dito lumikas na ang 80 pamilya sa Barangay Hall upang masiguro ang kanilang kaligtasan. Ayon kay Irene Temporal, kapitan ng barangay, Lunes ng gabi pa lamang ay nagsimula na silang magbigay ng relief goods sa mga apektadong residente dahil mayroong counting stock na natira sa barangay. Nagdagdag na rin ng relief good ang kanilang munisipyo dahil sa patuloy na pagbaha. Nawalan din ng kuryente ang buong barangay dahilan upang mas maging mahirap ang komunikasyon sa mga residente, lalo na sa mga malalayong sityo.
Ikinababahala ng kapitan ang kalagayan ng isang sitio na hindi pa rin nila nakukontak. Anya'y malaki ang posibilidad ng baha din doon. Patuloy ding pinaalalahanan ang mga residente na manatiling alerto at mag-ingat lalo't na't hindi pa humuhupa ang masamang panahon sa lugar. Naghahanap ba kayo ng mura at hindi kayo magpapamura na pangangalaga sa inyong mukha? Kaya mag-Prestige International Rejuvenating Set ka na. Una, pag sa umaga, lagyan ng Kojic soap ang basang mukha at sabunin ng 2 o 3 minuto bago manlawan ng tubig. Pero sa pinapakita ko, hindi na ako nagbasa sa aking mukha kasi nagbabasa na ako kanina pa. At ang pangalawa, pagkatapos malinis gamit ang Kojic soap, lagyan ng whitening facial toner ang iyong mukha gamit ang cotton pad. Pangatlo, maglagay ng sunscreen sa iyong mukha 30 minuto bago mabilad sa araw. At sa gabi naman, pareho lang ang una at pangalawang proseso. Pero sa pangatlo, maglagay ng facial whitening. At ang Prestige International ay maraming benepisyo gaya ng epektibong pag-alis ng mga acne, hyperpigmentation, at dark spot at pagpatingkad ng balat at hindi mahapdi sa mukha. Ito ay totoong epektibo kasi ito po ang aking ginagamit sa aking mukha. Kaya ano pang hinihintay nyo? Add to cart